what we have sang kanina, Panginoon, that where your presence is, there is freedom. Freedom from anything, O God, that keep us, Lord, na makapag-raise ng hands. Lord, that thing, that spirit in us, Lord God, na nagbabind sa amin of not growing in our faith. And right now, Lord God, we have seen that the work of the Spirit is now moving in this place and changing everyone's eyes, changing everyone's heart, knowing that you are the God of the living. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ama naming Diyos, sa umagang ito, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat, sinasamba ka, Panginoon. And we know that you are in our midst, working in every heart. Continue to be with us, O God, throughout this hour of sharing your word. Ikaw ang marinig. Ikaw ang magturo sa amin, Panginoon. Ikaw ang mag-reveal ng mga katotohanan, Panginoon, upang kami ay lalong lumago sa aming pagkakakilala sa iyo, lumago sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. We fully entrust this entire service unto your hands. Holy Spirit, minister to your people. They need you. We need you. I need you. Now, in Jesus' name, amen and amen. Maya pong abak, kaya katamuan. Okay po, so continuously po tayo ay nasa mga special na mga taong nag-share ng mga word, no po, dahil ang ating pastor, ang senior pastor natin, ay nasa Australia with his family, no po, at doon ay magko-conduct po sila ng encounter sa Australia in full English. Challenge pa more po yan, no? But we know, because the New Gen is praying, no? Yung buong New Gen po ay nananalangin kila Pastor Lawrence, kila Ma'am Malu, and the rest ng kanyang family doon para po mag-conduct ng encounter. And I believe kung paano gumalaw ang Diyos sa encounter dito sa New Gen, ay ganun din po yung gagawin ng Lord sa Australia. Makakarinig po ba ako ng malaking agreement ng amen? Amen. All right. Sige po. So hindi na po ako magpapatumpik-tumpik. Tayo po ay dediretso sa salita ng Diyos na makikita, no, sa 1 King chapter 17. Mahaba-haba po ito ng konti. Pero napakaganda, no po, napakaganda ng kwento ni Elijah, no? Sa 1 King, tayo po ay magbasa ng sabay-sabay. Verse 17, chapter 17, verse 1 up to 24 po yan, no, ng ating babasahin. So verse 1 ang sabi, si Elias ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan, hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Verse 2, pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit. Sa silangan ng Hordan, may inom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Verse 5, sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit, sa silangan ng Hordan. Umaga't hapon may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya ay umiinom. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Verse 8, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maari po ba akong makainom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot po ang babae sa verse 12,
Saksi si Yahweh, ang iyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak ng langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Verse 13, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka para sa iyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw ng papagpatakin na ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Verse 16, hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Ituloy po natin sa verse 17. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng byuda. Lumubha ang sakit ng bata hanggang ito'y namatay. Kaya't sinabi ng babae kay Elias, anong ikinagagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Verse 19, akin na ang bata, sabi ni Elias. At kinuha niya ang bata, ipinamanhik sa itaas sa silid ng kanyang tinutuluyan. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at nanalangin. Yahweh, aking Diyos, ito ba ang iyong igaganti sa babaeng nagmamagandang loob sa akin? 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito. Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Inakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanyang ina, saka sinabing, narito ang anak mo, buhay na siya. At sumagot ang babae, tiyak ko na ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos at nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo. Isang malakas pong amen. Alam niyo po, yung word na to, enough na sa atin. kung ninamnam niyo lang yung kwento ni Elias dito sa chapter 17, enough na po yan. Hindi niyo na po ako kailangan pakinggan. Dahil ang salita ng Diyos sapat na po. Pero, dahil ako yung napag-utusan, kaya itutuloy ko po. Okay lang? Okay lang, sige po. So, ang ating title ngayong umaga po ay Let Go and Let God Take the Lead. Bakit? Bakit po tayo hahayaan ang Diyos na siyang mag-lead sa atin? Why should we let God take the lead? Number 1 po, ang reason dyan ay, alam naman natin lahat ito, we have limitations and we cannot do it alone. Tama po? Sino yung agree dito na alam niya, may limitation siya? Magsabi ng amen. Amen. At pangalawang reason po ay, ang Diyos, kaya bibigay natin sa Kanya yung full pledge na pag-lead sa buhay natin is number 2, is God has the ability to act on your behalf. Kung minsan tayo po ay pakunwari, kaya na ni Lord yan, pero deep inside us, meron pa rin nagsasabing hindi, gagawin ko pa rin ito. Baka hindi ako pakikinggan ng Lord. Baka hindi gagawin ni Lord. Pero po, alam nyo po, ang reason natin kung bakit ibibigay natin kay Lord, ang lahat-lahat, ay dahil siya ay may power, may ability na gumawa para sa iyo. Gumawa para sa akin. Gumawa para sa ating lahat. And lastly, sabi niya dito ay, why should we let God take the lead? Because the name Lord, sa Hebrew ay Jehovah. Yahweh, sa Greek po ang Jehovah. Ang ibig sabihin po ay Lord, sa salita natin. Pero ang salitang Lord or Jehovah ay merong mga kalakip na mga pangako o karakter o kapangyarihan o puso, abilidad
ng Diyos. Ang number 1 po dyan ay Jehovah Jireh. Yan, naririnig natin yan sa mga kanta, naririnig natin yan sa mga panalangin ng marami sa atin. Lord, you are the Jehovah Jireh. Why? Because the Lord provides. Bakit ko ba ibibigay yung buhay ko kay Lord? Bakit hahayaan ko si Lord na mag-lead sa mga decisions ng life ko? Bakit ko hahayaan si Lord na humawak ng buhay ko? Number 1, because He is your provider. No? Ang dami po kasi nating kinikip sa kamay natin. No? Alam po natin lahat yan. And number 2 is, He is also Jehovah Rapha. Ano yung gusto mong bitawan ngayon? Yung sakit mo? Eh di dahil the name of Jesus, the name Jehovah, the name Lord, says it all. No? Sinasabi niya na siya ang Jehovah Rapha. Kanina, no, nagme-minister yung song leader natin kanina na si Ano. Whoever in this place na merong sakit, declare that you are healed. Why? Bakit mo dineclare? Because you are worshiping God kanina, and the God heard that worship, and He is pleased. And what He can do to you, He will become your healer. Amen? Amen. And He is also the Jehovah Nissi. Ano ang ibig sabihin ng Jehovah Nissi? The Lord, our banner. Sino dito po yung madalas pumapalpak sa buhay? Dahil sa mga maling desisyon. Maling pag-ibig, maling nasamahan na kaibigan, maling course na napuntahan. No? You know what? The Lord is our banner. He will give us the victory, no, sa mga decisions, sa mga plans na pwede nating harapin. And also, He is the Jehovah Shalom. Ito, laging buong bibig ni Kuya Atoy sa mga message niya. Kapag nakikita niyo po yung message na Shalom, galing po yan kay Kuya Atoy. No? Hindi po yung word na Shalom, kung hindi yung message. Pero ang Jehovah Shalom means the Lord, our peace. Sino dito yung naguguluhan? Sino dito yung hindi nakakatulog ng maraming gabi na? Sa maraming dahilan. Di ko po alam kung ano yung dahilan, bakit hindi kayo nakakatulog. Pwedeng sakit, no? Or pwedeng mga worries in life. Pero He is our Shalom. Siya po ang ating kapayapaan. And hopefully, you will receive all those promises ni Lord sa atin ngayong umaga na to. And then, Jehovah Ra. Ra means the Lord, our shepherd. Diba ang Psalms 23, no? The Lord is my shepherd, I shall not want. Wala na akong hihilingin pa, wala na akong hahanapin pa, no? Na kay Lord na lahat. He is everything. And He is the Jehovah Ra. And lastly, He is Jehovah Shammah. No, ang ibig sabihin ng Jehovah Shammah is the Lord is here. Pwede po ba akong makarinig ng malakas na amen? The Lord is here. Jehovah Shammah. No? Ang ibig pong sabihin, kung ang Diyos ay naririto, katulad ng mga inawit natin kanina, I praise the Lord because hindi ko man po alam yung mga line up kanina, but my heart really sings out so loud kay Lord saying, Lord, this is your confirmation that you are here. Amen? That you are here. And I believe every one of us have that sense. Naramdaman niyo po ba yung presence ni Lord sa inyong katabi? Ayaw, no? Ayaw umamin. Na yung katabi pala, hindi. No, ayan, sige po. But I believe God is here. He is our Jehovah Shammah. Whatever your situation right now, He is here with you. Amen? Napatunayan ng Diyos that He is more than enough para dun sa ating mga pangangailangan sa buhay. Ano pa yung kinakakabahala mo? Ano pa yung hinahawakan sa kamay mo ngayon that you cannot able to let go. You cannot let it be surrendered to God. Bakit, no? Pero this morning, you have learned on yung mga set by set na sino ba ang Diyos sa buhay natin. Kaya pwede natin siyang pagkatiwalaan. Ang sabi po dyan, steps to let go and let God take the lead. Kung si Lord, ginawa niya na yung pamamaraan sa atin, ang tanong, kumbensido ka na ba? Kumbinsido na po ba kayo na pwede nating pagkatiwalaan ng Lord sa buhay natin? Amen. Kapag hindi po kayo kumbinsido,
wala na po akong magagawa doon. Wala na akong magagawa. But I believe every one of us, no, ay merong sense of pagkakakilanlan sa Panginoon. I don't know how deep is your knowledge of God. How far yung faith mo kay Lord based sa experiences mo sa buhay. But ikaw man ay bago, Kristiyano, ikaw man ay matagal na Kristiyano, ikaw man ay first-timer ngayon, ikaw man ay matagal nang nag-a-attend ngayon, you have your experience with God. Amen. And He already proven Himself to us. In the old days, in the ages ago, no, sa mga Old Testament up to the present time, He's the same God. Amen? He's the same God. So, our steps now, paano naman tayo mag-response, no? Kung ang Lord ay pinrove niya na yung sarili niya sa atin, tayo na ngayon ay may gagawin para talagang ma-fully control ni Lord yung buhay natin. Amen? So, number 1 is give up what you can't control and worship God because He is in control. Amen? I-give up mo na. Minsan yung word na give up, ayaw nating naririnig. No? Kasi may connotation itong pangit, no? Negatibo. Oh, give up ka ng give up, hindi ka mag-persevere. Ganon ang ating mga peg, lalo na kapag ikaw ay leader. Huwag kang give up, magtuloy ka lang. Pero you know what? The word of the Lord this morning, gamitin po natin on a positive light yung word na give up. Give up mo na. Ano yung hawak mo? Tingnan mo nga yung kamay mo. Tingnan niyo po yung kamay. Kapag open siya, malaya siya, no po? Tama? Pero once you close it, tingnan niyo po, ano kaya ang pwedeng magawa ng closed at fist na hand? Medyo, kahit may gusto kang ilagay sa kamay na yan, dahil close yan, wala yung makakapasok kasi close yan. Tama? But once you let go, once you get loose, once you give up, may space. Tama po ba ako? May space, no? Na paglalagyan. Alright, so in the same way, give what? Give up what you can't control. Ano po yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin? Sabi po dyan, no? Practice the art of letting go and leave it to God when you cannot control the situation. Again, practice the art of letting go and leave it to God when you cannot control the situation. Anong kalalagayan mo ngayon na, or anong aspeto ng life mo ngayon na meron ka pang hindi kayang i-let go? It can be your vice, no, yung bisyo. It can be your habit, no? Or yung mga bagay na mahirap, no, na ibigay mo. Kaso, more than that thing, more than dun sa sarili mo, kung minsan yun kaya pa nating ibigay kay Lord eh. Pero yung mga bagay na nangyayari sa paligid mo na hindi mo na control, ano kaya yung mga yon? Let's give an account, no, doon sa buong chapter 17. May 3 scenario po doon na ipinapakita na may 3 bagay na nangyari doon sa kwento na give up ni Elias at ng widow at ng biyudang babae. Sabi po doon sa 1 King chapter 17 verse 1, hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Alam niyo po yung background ng kwento na to, si Elias po ay prophet ng Lord. At si Ahab ay hari ng Israel. Pero si hari ng Israel na si Ahab, no, or si Ahab, ay nagkaroon ng policy, no, ng batas sa kanilang panahon na siya ay magki-create ng God of Baal. Kaya nagalit po ang Diyos at pinurusahan ang Israel. Ano ang parusa ng Diyos sa Israel? Dahil sa katigasan at disobedience ng haring Ahab, yun po ay magkakaroon ng drought, no? Pagtuyot, walang pagpasok ng ulan o hamog sa Israel. Yun po yung dineclare ni Elias kay Ahab dahil inutusan siya ng Diyos na sabihin ito sa kanya. Pero matigas pa rin nga po, no, ang ulo ni King Ahab. Kaya ang nangyari po, nangyari ang sinabi ng Diyos. Yun po ang senaryo na kung saan ay hindi kayang kontrolin ni Elias,
no, yung pagkakataon na magkaroon ng tagtuyot. Alam niyo po, sigurado ako, no, nung marinig ni Elias yung sinabi ng Diyos na yon, nag-alala siya, nangamba siya, na magkakaroon ng tagtuyot at walang ulan, walang hamog na darating sa maraming panahon. Until God allow it to happen na magkaroon ng drops of rain. But, walang assurance kailan. So, uncertain, no? Yung pagkakatuyot ng kapaligiran niya o ng kanyang mundong ginagalawan. At alam naman po natin kung ganun ang mangyari, ang sa atin, no, kung sa atin ang ganong klaseng sitwasyon, magkakaroon ng tagtuyot, tayo po, anong unang ginagawa natin? Matatakot tayo, no po? Kuminsan, nag-hoard na nga tayo ng mga pagkain, inuubos natin yung supply ng Janra, ng Robinsons, para lang po masigurado natin yung buhay natin. Ganon din siguro si Elias, no? Kung meron nga lang siyang i-grocery nung time na yun, baka nag-grocery siya. Pero you know what, hindi eh. Anong sinabi po doon? Sumunod lang po si Elias doon sa sinasabi ng Lord. Bakit? Kasi hindi niya makokontrol yon. Sino po dito yung kayang kontrolin niya yung ulan na hindi pumatak o pumatak? Wala po, no? So, yung pangyayari po sa ating paligid ngayon, wala po tayong control. Kung minsan nagrereklamo tayo, biglang uulan, biglang iinit, biglang uulan, biglang iinit, na nagkukos po sa atin ng sakit. No? Pero yung pong panahon na yon, si Elias po ay hindi nag-complain kay Lord. Uncontrollable po yung situation? Yes, pero naniwala siya doon sa sinasabi ng Lord sa kanya. Sumunod po siya. And we know, in that story, siya po ay pinagkalooban, no, ng provision ng Lord. Kaya hindi siya nagutom throughout the time na nagkakaroon po ng tagtuyot sa lugar na yon. That's the first scenario. Second scenario, yung pong sa 1 Kings 17 verse 12. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh na iyong buhay na Diyos na wala kaming tinapay. Meron pa kaming kaunting harina at ilang patak lang ng langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Yung pangalawang senaryo po ay nagsasabi ng limited resources. Sino po dito yung limitado lang yung kanyang resources? Limitado ang budget, limitado ang sweldo, limitado ang suporta na nanggagaling kung kani-kanino. Limited. Ang ano pa dito, ang challenging doon sa kwento ng widow, no? Pag sinabing widow po ay ng byuda, ay ito yung mag-isa na lang siya. Namatayan siya ng asawa at lahat ng pangangailangan ng pamilya niya, siya yung susuporta. Imaginein mo, ang kalalagayan ng byuda na yon. Ano pong kalalagayan niya? Dahil tagtuyot, syempre, ang effect po nun ay sa mga farms. Walang maipoproduce na maayos na produkto at ending, walang mapaggagawan ng pagkain. No? Kaya naubusan na itong widow na to. No? Anong meron po siya? Kakaunting harina at ilang patak ng langis. Sabi niya, ito na, huling hirit ko na to. Huling shot ko na to. No? At mamamatay na kami pagkatapos ng pagkain namin. But the sin came, no? Dumating si Elijah, ang sabi niya, bigyan mo ko ng tinapay. Sino dito yung, alam mo, konti na lang yung budget mo, tapos nilapitan ka pa, no? Ng isang tao na sasabihin niya sa'yo, wala akong makain. What you can have, what little you have, you need to give pa, no? So ito yung kinumand ni Elias kay widow, no? Bigyan mo ako ng tinapay. Hindi lang tubig yung inihingi niya, kung hindi, tinapay pa. Pero anong sabi nung babae, no, ng widow, limited lang ang meron ako. Alam ng Diyos mo na yan. Okay? Pero ang sabi po dito, control ba ng babae, nung widow, yung pagkaubos ng kanyang resources? Hindi niya control yun. Kahit pigil-pigilan niya ng unti-unti niyang kainin yun, mauubos at mauubos yung supply ng meron siya. Amen? Tayo din po, no? Yung mga resources na meron tayo, limitado yan.
Pag naubos na yan, na-exhaust na yan, no, wala na yan. Unless there will be coming again, no, marirefresh ka or marireplenish ka para magkaroon ka pa ng enough. Pero sigurado po, 100% mauubos at mauubos yan. Pera man yan, pagkain man yan sa ref. Diba? Nag-grocery pa lang ako kahapon bakit wala na? No? Di ba ganun tayo, no, kung humirit? But in the same way, no, dun sa babae, no, dun sa widow, ay sabi niya, meron kasing sinabi si Elias sa kanya, no, na pang-reverse dun sa kanyang idea na huli ko ng hirit ito. Pero sumunod pa rin po yung babae kay Elias. Third scenario, sa 1 King chapter 17, verse 17, ang sabi po dyan, hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng byuda. Lumubha ang sakit ng bata hanggang ito'y mamatay. Alam niyo po, ang lingkod ng Diyos, nasa bahay siya ng byuda. Doon po siya nananatili, no? At nung makita niya yung anak niya na nagkakasakit, okay pa siya. Kaya pa, carry bells pa, no? Parang sa atin, no? Pag okay lang, lagnat-lagnat, sipon-sipon, no? Pero kapag yan, na-ICU na, doon ka na ngingimbal, no? Doon ka na nagwo-worry too much. And that woman and that widow, no po, ay siya ay lumapit na sa lingkod ng Diyos nung namatayan na po siya. Nung makita niyang wala nang hininga yung anak niya. Ano po ang unang sambit niya kay Elijah? No? Ang sabi niya, ano ba yan? No? Pumunta ka ba dito para ipaalam sa akin, pamukha sa akin na ako isang makasalanan, kaya kinuha ng Diyos ang anak ko. But we know in that story, na po, walang kayang kontrolin yung mother. Tama po? Hindi kayang kontrolin nung mother yung kalusugan ng anak niya. Even the life of her son. No? Ibig sabihin tayo din po, hindi natin control yung buhay natin. Kagabi nga po habang kami ay nasa sasakyan ni Sharon, nabanggit niya, alam mo ba si Dr. Ong na may cancer? Ang sobrang payat niya, sabi niya sa akin, na-shock naman ako kasi hindi ko naman po siya pina-follow, so hindi ko naman alam na may sakit pala siya. But imagine nun, sabi sa akin ni Sharon, doktor yun pero may sakit pala. No? Siya nga yung nag-a-advise sa atin na pangalagaan natin yung katawan natin. That only give us the confirmation na hindi natin hawak yung katawan natin. Hindi natin control kung anong mangyari dito sa katawan na to. Kahit sobrang ingat ka pa, kahit sobrang gawin mo na yung lahat, no? There will be a time na ikaw ay magkakasakit and worse, mamamatay. Sino po dito yung kaya niyang kontrolin na siya'y mamamatay? Wala nga nakakaalam kung kailan. No? And so we need to also remember this. Kung ang babae po, ang widow, no, walang kontrol sa anak niya, tayo din po walang kontrol sa buhay natin at sa buhay ng mga pamilya natin. Amen? Kaya, paanong ginawa ng dalawang character na to, no, sa 1 King chapter 17, si Elias at ang widow ay nag-let go. Paano sila nag-let go? No? Dun sa kwento, of course, nung una po, merong pangamba at pag-aalala sa nangyayari sa kanila. No? Naniniwala sila na ang sinasabi ng Lord, katulad nung sinabi ng Diyos kay Elijah, magkakaroon ng tagtuyot, hindi uulan, hindi maghahamog, hanggang hindi ko sinasabi. Ang sabi ng salita ng Diyos kay Elijah. Alam niyo po, nag-alala sigurado yun, no? Nagkaroon siya ng pangamba. Yung babae, ang sabi ni Elijah sa kanya, bigyan mo ako ng tinapay at ang Diyos ko ang magsusupport sa iyo sa lahat ng mga pangangailangan, hindi ka mauubusan. Sa tingin niyo po ba yung babae hindi nag-isip muna bago gawin yung pinapagawa ni Elijah? Nag-isip po rin yun. Nag-isip din, talaga kaya? Totoo kaya? Mangyayari kaya? Talaga na lang, sige, i-risk ko na lang yung kapirasong harina at oil na meron kami. Sabay-sabay na kaming mamamatay. Baka ganun pa nga yung isip nung widow. Pero hindi naman po niya sinabi yun, no, doon sa passage. Iniisip ko lang, pinaprocess ko lang. Baka ganun ang naisip niya. Bakit? Kasi ganun din ako mag-isip.
Baka ganun din po kayong mag-isip, no? Yung meron kayong kakaunti, pag sinabi pa sa'yo ng Lord na ibigay mo sa iba, mag-iisip ka pa. Baka hindi lang isang beses, baka multiple times mag-isip ka, bibigay ko ba? Lord, naka-due date din ako. Hindi na sapat para next month. Aalis pa ako. Pupunta pa ako sa ganito. Magbibiyahe pa ako. Hindi magiging sapat yan. Ay, nako po, ako din po, ganun mag-isip. Kaya iniisip ko lang, nilalagay ko lang yung sarili ko dun sa widow. No? Kasi nga limited yung meron ako. Limited yung meron ka. Baka naiisip mo rin yung naiisip ko. Sino masasabi ng amen? Ganyan din po ako. Wala pong masama dyan. Ha? Pero kailangan maayos natin pag naisip natin. No po, aayusin ng Lord yung isip po natin. Tayo din po, no, baka sa oras na to, tayo dumadanas ng mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Yung pong pangyayari sa ating kapaligiran, yung climate change, no, yung pabago-bagong panahon, babagyo ngayon, matinding bagyo ngayon, kinabukasan, aayos, kinabukasan, meron na naman. Alam niyo po, maraming apektado dyan, no? Yung mga bagyo na yun, yung mga nagpo-flood, yung mga lives nila ay nagsasuffer and all. Lalo na yung mga bilihin sa market. Sino dito yung namimili? Pinagpala yung mga estudyante, hindi namimili, no? Pero yung magulang, grabe, mag-alala yan sa budgeting. Tama po ba ako? Ako, nagbabudget ako. Pag sinasabi ko sa kapatid ko, bili mo akong ganito, tapos bibigyan ko siya. Alam mo ba kung magkano presyo lang ngayon sa market? Gaganyanan niya ako, no? So, alam niyo po, worry natin yan. Yung mga bilihin na tumataas, lumalaki ang presyo, pero hindi tumataas ang sahod. Thank God, nagpasahod ng additional ang gobyerno sa amin. Di ba? May additional padagdag. Additional din pong tax yan. Ayan. So, nag-iisip ka rin siguro ng, ito lang ang kita ko eh. Ito lang yung meron ako eh. Baka hindi na ako sasadsad, no? Di po ba? Ang masakit pa pag may pamilya tayong mahal sa buhay na nagkasakit. Di po ba? Hindi natin control kung yung kapatid natin, mahal natin sa buhay, no? Tatay o nanay natin, lolo, lola natin, pag sila ay nagkasakit, kakayanin ba nila na magstay pa? Ang worst, baka mawala din sila. Hindi po natin control. Kuminsan yun din po yung pinag-aalala natin, no? Kapag may sakit sa family. Like kami po ngayon, ang daming may sakit sa family, and one of my heart's heavy load ay yung pong pamilya na nagkakasakit. Pero ito nga po yung word ni Lord sa akin at sinishare ko po sa inyo. Baka kayo, ganun din po yung sitwasyon ninyo. Ano man ang kalalagayan mo ngayon, kapatid, no? Tayo po ay matutong mag-let go, i-give up po yung mga bagay na ito na hindi natin kayang kontrolin. At ibigay natin kanino? Kay Lord. Magpuri po tayo sa Diyos na kahit hindi pa natin nakikita yung pagbabago doon sa mga nangyayari sa sitwasyon natin, dahil siya lang po yung merong kapangyarihang magbago nun at mag-control kung ano man po yung kinakaharap natin ngayon. Why? Because He's the God of creation. He is the God of ages. No? Pinagdaanan na ng maraming mga Kristiyano yan in the old times, pero God sustained them. God assured them, and God proven Himself to them. And is the same God today sa atin ngayong umaga na to. Amen? Amen. Meron po ako nakikita ng mga life hacks, no, na nakikita sa social media. Ito yung mga lumalabas. Sabi niya, stop worrying about the things you can't control. No? Nakita niyo na po ba yan? Lumabas na ba sa mga feeds niyo yan? Stop worrying about the things you cannot control. May pangalawa pang life hacks, no? Learn to let the things you cannot control go. Isa lang po yung ibig niya sabihin. Mag-give up ka, no? Mag-let go ka. Iloosen mo yung hawak mo dun sa mga bagay na pinakikihirapan mong bitawan. Pero kung yun po, pinapaniwalaan nyo po ba yan na stop worrying? Mga life hacks po yan, mga advice po yan ng mga tao sa circular. Pero more than that advice of people, ito po dapat yung ating paniwalaan. Sabi po no sa 1 Peter 5:7, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Amen.
nag-a-agree tayo dun sa life hacks, wala namang problem dun. But that is too general word. Ang hirap mong panghawakan yung promise na yun. Pero pag pinanghawakan mo, yung pangako ng Diyos sa 1 Peter 5:7, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Mas masarap po yung mangyari sa atin. Amen. Mag-let go ka, yes, it's true, pero mas paniniwalaan mo dapat yung ibigay ko kay Lord, yung lahat ng bigatin ko sa puso ko, at hayaan ko siyang mag-ayos nito. Bakit? Kasi nga, mahal ka niya. Sabi mo sa katabi mo, God cares for you. He cares for you. Totoo po yan. No? Paniwalaan niyo po yan. Pag ang chismis, agad niyo pinaniniwalaan, pero pag salita ng Lord, pinagdududahan. Aray daw. Ewan ko bakit. Siguro na. De, joke lang. No, naaray siya eh. Pero you know what? Sa atin po, kailangan mas maniwala tayo sa sinasabi ng Lord. Hindi lang po yan. Meron pang papangalawahan dyan. No? Philippians chapter 4, verse 6-7. Ang sabi, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. No? Sino po dito yung honest enough na magsabing nag-aalala siya? Nag-aalala saan? Sa pamilya, sa trabaho, sa ministry, sa disciples. No? Ang daming alalahanin sa buhay. No? 15 ngayon, sahod. Anong unang-unang iniisip? Bills. Magbabayad ng water kasi 17 ang due date. No? 23 ang electric. Di ka pa nagsahod ng 30. Kailangan mo na magbayad ng electric. Paano sasadsad ang 15? No? Ang sabi po ng Philippians, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication. Hindi lang yung sasabihin mo lang kay Lord, pero may kalakip na with, Lord, thank you, masasadsad ko ito. Thank you, Lord, mababayaran ko rin to. Thank you, Lord, mapag-aaral ko rin yung anak ko. Thank you, Lord, makakaalis din ako sa bahay na to. Di po ba? No? Why? Because sabi niya doon, and the peace of God, kapag ito ay nilay down mo lahat kay Lord, binigay mo kay Lord, nag-stop ka ng pag-think over, no, pagiging thinker, no, doon sa mga alalahanin mo sa buhay, at iniisip mo na lang na si Lord nang bahala doon, then that peace of God transcends, no, all understanding ay maranasan mo. Kaya pwede ka nang matulog, pwede ka nang magpahinga, no, na walang alalahanin. Pero habang po tayo ay nabubuhay, laging mayroong alalahanin. Kaya buti na lang, ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Ang Philippians ang lagi mong puntahan, no, kapag ikaw ay nag-aalala. Kasi bakit? Sabi ng Lord, ibigay mo yan, no, sa panalangin. Ibigay mo yan sa akin, and I will give you that rest. I'll give you that peace in your heart, in your minds. Ang sabi ng Lord. Amen? Amen. So number 2 po, steps for us to let go. Kanina, give up. Bigay ko na kay Lord yung aking mga alalahanin. Bakit? Siya yung may control nun. Sakit man yan, pamilya man yan, trabaho man yan, pag-aaral man yan. Number 2 is, get out. Uy, ayaw din nating naririnig ito sa bahay. Get out! No, pinapalayas ka. No, get out from your what? Usual routine and walk with faith because God is at work. Umalis ka dyan sa kalalagayan mo na yan, na hindi ka makaalis-alis. You were stuck in that situation and you are complaining to God, Lord, nangyayari. Lagi na lang itong nangyayari sa buhay ko. No? Because you cannot control it. It happen every now and then, repetitively. So what you usually do, di po ba tayo, no? Kapag tayo ay may pangyayari sa buhay natin, may mga usual na tayong reaction. Meron na tayong usual na ginagawa
Routine ang tawag po doon, no? Paulit-ulit nating ginagawa. Pero ang sabi po doon sa, babalikan po natin, no, yung buong chapter na yon ulit. Ang sabi doon sa verse 3, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Hordan. 3 beses sa buong chapter na yon na ang command ng Lord ay umalis. Get out. Umalis ka. Step out. No? Ang sabi doon sa verse 9, umalis ka rito. Pangalawang beses po na sinabihan ni Lord si Elijah. Pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo doon. At pangatlong command, no, na kailangan mong mag-get out. Ang sabi doon sa verse 13, sinabi sa kanya ni Elias doon sa widow, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo yung dapat mong gawin, no? Yung sinasabi mo. And this command of 3 times, no, in the whole chapter na pagle-let go nila is kalakip nun ay get out. Aalis ka doon sa sitwasyon mo na yon. Aalis ka doon sa lugar na yon. Sumunod sila. Amen? Doon sa kwento po, nalaman natin na sumunod sila. They walk with faith. Umalis sila doon sa place of what? Security, comfort, and usual routine na ginagawa nila. Si Elijah, umalis po siya doon sa lugar niya. Pumunta siya sa una sa batis ng Karit, no? At nung naubos na yung tubig doon, no, nagkaroon na ng tagtuyot doon, pinalipat ng Lord si Elijah doon sa Sarepta, kung saan mamimit niya itong si widow. Nung si Elijah ang nagsabi na, nag-command na kay widow na kung anong gagawin niya, ang sinabi niya, umalis ka na dito, sige, pumunta ka na doon sa lugar kung saan ka pupunta at gawin mo yung sinabi mo. Those 3 actions made, no, exemplify sa atin ngayong umaga na to that they walk with faith. Hindi pa po nila nakikita kung ano yung haharapin nila, but they walk with faith. They get out doon sa kanilang situation. At nakita naman po natin kung anong nangyari pagkatapos ng pagsunod nila. Upang tayo po ay tunay na makapag-let go ng ating mga pinangahawakan sa buhay. Maaring ito yung mga takot, pangamba na kinakailangan natin, no? Kailangan po ay mag-get out tayo. Umalis ka, no, sa dati mong gawain. Ano po yung mga dating gawain natin? Kapag nagkukulangan ka ng budget, ano yung usual routine na ginagawa natin? Unang-una, naghahanap tayo ng taong mauutangan. Tama po ba ako? No? Yes. Kapag tayo ay may sakit, ano yung unang reaction natin? Ay, hindi ko na kayang gawin yan. Ay, hindi ko na kayang mag-church. Ay, hindi ko na kayang mag-cell group. Ay, hindi ko na kayang magtrabaho. Nalilimitahan yung sarili natin. Kasi yun yung usual reaction. Eh, paano kung may problema ka? Ano ba yung usual reaction mo kapag ikaw ay may problem? Magsusulok ka. Umiiwas ka sa church. Umiiwas ka rin sa mentor. Umiiwas ka rin sa tao. Nagkukulong ka. Yun yung usual reaction ng tao kapag dumadaan siya sa pagsubok ng buhay. Mga kapatid, no, pag meron po tayong mga kakulangan at yung mga usual na ginagawa natin ay hindi nag-aakma doon sa sinasabi ng Lord sa atin. Ito ba yung gusto ni Lord sa atin? No? Magkaroon tayo ng maraming anxiousness or magkaroon tayo ng pakiramdam na tayo ay nag-aalala lagi? No. Sabi po dyan, no, try breaking away from your typical routine. Ano ba dapat yung gawin natin whenever you face challenge, whenever you face tasks from the Lord na mahirap gawin, no? Anong kailangan lang natin gawin? Step out, get out of your comfort zone and have faith to move forward. Kailangan po yapakan natin, no? Or kailangan mag-move yung ating paa with faith. Yung kahit hindi mo pa nakikita, yung mangyayari ahead, ay ready ka nang sumunod kay Lord. Sige Lord, di ko man nakikita kung anong mangyayari sa akin sa name all the places na pinapapunta ka ni Lord. Di mo man alam kung ano yun. Baka merong kinukuman sa'yo si Lord na bitawan mo yung bagay na to, pero ayaw mong bitawan kasi hindi ka sigurado dun sa hinaharap na yon.
No? Mga opportunities, ang daming i-risk, pero takot ka na sundin ang Lord kasi nga may sense of security ka na. Komportable ka na dito, ayaw mo nang umalis. Pero ang sabi ng Lord, para mapuno ka, kailangan matuto kang lumayas sa iyong kinalalagyan. Hindi ka paalisin ng Lord sa lugar o sitwasyon mo na yan kung hindi pa handa yung pupuntahan mo. Again, hindi ka pa aalisin ng Lord sa lugar na yan kung hindi pa inayos, hindi pa naka-ready yung pupuntahan mo. In short, ibig sabihin, kaya ka papaalisin ng Lord dyan sa lugar na yan, sa sitwasyon mo na yan, kasi nakahanda na ang lilipatan mo. Nakahanda na ang lilipatan mo. Amen? Ano ba yon? I don't know. I don't know your situation particularly po. Pero alam mo yan. Merong pinapagawa si Lord pero takot kang gawin. Amen? Pero ang sabi niya dito, no, anong sabi po ng Lord? No, magagawa niya, yung pinapagawa niya sa iyo ay magagawa mo na umalis dyan. Dahil what? Merong power na ibibigay sa iyo si Lord. Sabi po ng Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Ang Lord din po yung magbibigay ng power sa iyo, ng strength sa iyo, para umalis ka dyan sa kalalagayan mo na yan. Amen? Kaya excited po na kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, hindi man pa natin alam kung anong makikita, but walk with faith, you will surely be assured that the Lord is there on that place where you will be. Amen? When God requires, He provides. Lahat ng bagay na inaatas sa'yo ni Lord, no? Ipagkakalob niya yung kakailanganin mo doon. Kulang ka ng lakas ng loob, ibibigay ni Lord. Kulang ka ng resources, ibibigay ni Lord. Alam niyo po, ang isa sa mga requirement ng Lord ngayon sa church natin through our pastor ay yung mapatayo po yung 50 million 50 million, tama ba ako? Ang initial, 50 million na worship area, no, dito po sa Pandan. And that is impossible. Limited resources ng church. Kakaunti lang po ang pera ng church dahil lang po yan dun sa mga nagtitithes at nagla-love offering sa atin. If you see that, that is a limitation of resources. But see, sabi niya doon, it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. I believe God touched people para makita at ma-realize natin na one day we will see this magnificent, no, na work of God. That is the temple where we all worship together. Pero more than that, no, the Lord, pag require ni Lord yun sa atin, sigurado ipagkakaloob niya sa atin ang pangangailangan natin. Amen? Hindi lang po yung ini-expect mo, but more than what you're expecting and could imagine. Ano po ang sabi dyan sa Ephesians 3:20? Now to Him who is able to do immeasurably, no more than we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Ano daw ang sabi? Meron kang pinapangarap, meron kang iniisip, meron kang pinaplano, pero hindi mo control kung ito ay mangyayari o hindi. Pero ang sabi ng Lord, no, pag-pray mo lang, ibigay mo kay Lord yan. Hayaan mo siyang mag-move, mag-lead sa'yo toward that dream. If that's God's will, it will. If it's not God's will, it will not. No, kahit ano pang magsirko-sirko dyan, no, maghanap ng pamamaraan, God will reject that work. That God will reject that effort. Kasi hindi yun yung will ng Lord sa'yo. But when His will at inutos niya yan sa'yo na gawin mo, then He will supply what you required of. At hindi lang yon, more than your imagination could think, more than yung ini-expect mo, ang kayang ibigay ng Lord. Ano ba yung expectation mo? Baka dito lang. Sabi ng Lord, umalis ka na dyan sa sa tinatrabaho mo, meron akong ibibigay sa'yo. Ay, hindi Lord, okay na ako dito, enough na yan. Will you take your walk of faith, walk with faith, o yung komportable ka na lang?
Baka may pinapagawa si Lord, pumunta ka doon sa lugar na yon, mag-preach ka, mag-share ka. Ayaw mo, Lord, di naman ako magaling sa pagsasalita. Di rin ako magaling sa pakikipag-usap sa mga tao. See, we have our own limitations. No, mas gusto nating magstay dito. Ano sabi ng Lord? Get out! Umalis ka dyan! Kasi meron na akong nakahanda para sa'yo. Di ka ba excited? Ako lang po ba yung excited na may gagawin si Lord? Amen daw. Ako lang talaga. Ako lang po yung masaya. But you know what? If you will just think kung ano yung kayang gawin ng Lord sa buhay niyo, ay nako, hindi niyo po sukat maakalain na kaya pala niyang gawin. When you see, then doon pa lang kayo magbibili. Pero ang sabi ng Bible, blessed are those who believe even they don't see it yet. Amen? Kaya nga po, walk with faith. Para po tayo ay makaalis doon. Sabi nga ng Lord is number 3. For us to yung mga steps natin na dapat gawin, give up and worship kay Lord. Number 2, get out and walk with faith. And number 3, this will be the last, grow up by reflecting on the teachings of God and work them out to see things happen. Again, grow up. Sabi mo sa katabi mo, grow up. Mga bansot-bansot na nga tayo, sa mga resources, bansot din tayo sa faith natin. Nako. Salamat kay Lord kasi merong nagpapaalala sa atin na kailangan nating mag-grow up. Sabi mo ulit sa likod mo na lang. Huwag na sa katabi mo. Nagsawa na siya sa iyo eh. Sa likod na lang. Grow up, please. Pero hindi ka mag-grow up kung walang reflecting, walang pagninilay-nilay, walang pagpaprocess ng mga pagtuturo ng Diyos sa atin. Alam niyo po tayo, day after day, Sunday after Sunday, we hear God's Word. We hear it again on cells, sa mga care groups natin, and we have our personal devotion every day. Yan po ay naririnig natin yung mga salita ng Diyos. But do we process them? Do we reflect on them? Do we put them together and make them alive in us? Ang sabi po dyan sa Matthew 4:4, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Ini-emphasize dito na yes, yung katawan mo, kailangan mong kumain para nga lumakas ka, para lumangkad ka, para lumaki ka. Pero more than our physical, we need also to feed our spirit para po ito ay mag-grow. Ano yung sabi ng Lord doon sa Matthew? Every word of God that comes from Him. Siya po yung magpapalakas, magpapalaki sa ating pananampalataya. So ano pong kailangan natin gawin? Sabi ng Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate, reflect, process it day and night so that you may be careful to do partial, yung gusto mo lang, selected, yung kaya mo lang, yung comfortable lang. No, ang sabi diyan, that you may be careful to do everything written in it. Then you will be, wag nyo na pong pansinin yon, yung bandang huli. Kasi madalas doon lang tayo nagpo-focus, hindi nyo kinukuha yung mga prerequisite. Gusto lang natin kiniklaim prosperity, success. Prosperity gospel po ba to? Hindi. May prerequisite. Merong dapat gawin bago mo makuha yon. Ano yon? I-process mo. Reflect mo. Yung mga salita ng Diyos so that you will grow in your faith. You will grow in your belief in God. You will have that strength, yung power, yung authority na gamitin yung mga salita ng Diyos sa buhay mo. Gamitin mo sa anak ng matigas ng ulo. Gamitin mo sa mga utang mo. Gamitin mo dun sa mga difficult disciples mo. Gamitin mo yung mga salita na yon with power and authority dahil pinrocess mo yon, nasa'yo yun. Baka kasi po lagi sinasabi, kay Elijah lang yan. Ay, dun sa widow lang yan mangyayari. Kila Moses lang yan mangyayari. Kila Paul lang yan mangyayari. No! It is stated in the Bible, what God said to these people, it is also for you. Amen?
Di niya naman lang sinabi para lang kay ano to. But the Bible is a story, no? Kung saan pinakita ng Diyos yung mga sinabi niya, sinasabi niya. Mali yata yun. Yung sinabi ng Lord, sinabi niya. No? He meant everything God said. He meant it, no? At ang sabi po diyan, no, dive deeper into the teachings of God and incorporate them into your daily life. Hindi lang po 'yan. Embrace and embody the words of God. Let them come alive within you. Bakit? Ang sabi ng Hebrew 4:12, for the word of the Lord is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Yan lang po yung pagkakaiba ng Bible sa maraming ibang mga libro. That the Bible has its power, has its life. Pero hindi po ito mangyayari sa atin kung hindi natin pinaprocess as ours, as mine, as yours. Yung mga salita na yon, kasi baka sinasabi mo nga, sa kanila lang yon, hindi naman yan sa'yo. Pag yan, hindi mo yan pinrocess as yours, then it will not happen to you. Ano ang sabi ng James 2:17? In the same way, faith by itself, it is not accompanied by action, is dead. Dami nyo na pong memory verse sa buhay. Ang dami na rin nating narinig ng mga pangako ng Diyos. Pero kung wala po tayong gagawin sa mga sinasabi ng Lord sa atin, ito po'y magiging baliwala. Sa chapter 17, no, ipinakita sa atin kung papaano ginamit ni Elijah at ang widow, yung salita ng Diyos, na pinaniwalaan, sinundan, no, kahit hindi pa nila nakikita kung anong mangyayari sa kanila, ay naranasan nila ang milagro ng Diyos. Balikan po natin ang 1 Kings 17 verses 5-6. Ang sabi po dyan, lumakad siya. Nandun na siya sa next slide. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit, sa silangan ng Hordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya ay umiinom. Could you imagine? It did happen in that time. Na yung mga raven, no, day after day, morning, evening, pumapunta yan dun sa lugar ng Karit para supplyan ng pagkain si Elijah. Bakit ginawa ng raven yon? Kasi inutusan din siya ng God ni Elijah. Ang sabi ng God ni Elijah kay Elijah, pumunta ka doon. And pumunta naman siya by faith. And what God did? He said, He will send raven to feed, no, si Elijah. And it was so. Nangyari nga po yun. And then ang sabi din po doon, no, is, next slide, sabi niya, verse 15-16, ginawa nga ng babae ang utos ni Elijah. Di ba sabi niya, kakaunti na nga lang meron ako. Pero sabi niya, pumunta ka. Kung saan ka dapat pumunta at gawin mo yung sinasabi mo. Pero, pagluto mo ko ng pagkain doon sa kakaunti mong harina at oil. Anong ginawa ng babae? Sumunod po siya. Anong sabi doon? Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi na naubos ang pagkain ni Elias at ang mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubusan ng harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Sa inyo po ba yung word na to? Nagkukulangan ka ba? Claim this verse. Hindi ka mauubusan until God send that rain. Verse 21-22, 3 beses siyang dumapa. Namatay po yung bata. Anong ginawa ni Elijah? He prayed to God. He cried out to God because that woman is crying to Elijah, Lord, anong nangyari sa anak ko? Bakit mo siya kinuha? Bakit nagkasakit at namatay siya? And Elijah proved kung sino yung God na pinaniniwalaan niya. And that story, sabi verse 21-20, 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay
ang bata. Purihin po ang Diyos. Bakit? Ang patay, nakukuhang nabubuhay. Impossible to man? Yes, ganun din po tayo, no? May mga tao dito na ngayon ay madami po tayong dinadala. Mga bagay na hindi nating control. Mga bagay na pilit nating gawa ulit-ulit, no? Pero hindi pa rin natin nakikita kung ano yung magandang plano ng Lord sa atin. So ngayon sa umaga pong ito, ang sabi sa atin, upang makita natin yung gustong mangyari ng Lord sa atin, ito po yung dapat nating tandaan. Luke 1:37 ang sabi, for with God nothing shall be impossible. Mahirap sa atin ngayon na umalis ka dyan sa kalalagayan mo. Imposible ngayon na may sitwasyon ka ngayon sa pamilya mo na pwedeng magbago. Pero hindi yan po yung nalilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi po doon, no, next slide, sabi niya, Matthew 19:26, Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. For no word of God will ever fail. This is the promise of God. Kung anong sinabi ng Diyos, sinabi niya. At mangyayari ito sa Kanya. Mangyayari ito sa inyo, sa akin. Those who leave everything in God's hands. This will be my last. Ang sino man po dito na matutong magbukas ng kanyang kamay, mag-let go. That is the time when God can rule dun sa mga linet go mo. Those who leave everything in God's hands will eventually see God's hand in everything. Niyayayaan ko po kayong lahat na tumayo. Hallelujah. Magtatapos po ako sa isang paanyaya na tayo po lahat na nandito, all of us, ano man ang senaryo ng buhay mo, kapatid, alin man doon sa nabanggit kanina, ang kapareho ng kalalagayan mo, nakikita mong wala kang kayang kontrolin at hindi kayang kontrolin din na mangyari ito sa buhay mo or sa pamilya mo. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Namnamin mo ito. Dahil ang sinasabi ng Diyos ni Elijah is the same God that we have today. Ang sabi ng Lord sa iyo, huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Bagkus, mag-let go ka. Bitawan mo yan. Hayaan mo akong humawak niyan at manguna sa takbo ng buhay mo. Hayaan mo akong gumawa ng mga pinangako ko sa iyo. Nais ko lang ay magtiwala ka sa akin. Ako na lubos na nagmamahal sa iyo. Receive that word. Let go, kapatid, kung ano man yung nagpapabigat sa iyo. Mga dalahin na pilit mong inaako at binibitbit. Inaakalang kaya mong mag-isa, ayusin at baguhin ang sitwasyon. But no, kahit anong gawin mo, it's still the same. Just let go and let God take the lead. I-give up mo. Ibig sabihin, surrender them to God and start worshiping Him. Hindi mo na kaya nga kontrolin eh. Di anong kaya mo lang gawin? Sumamba lang sa Diyos na kayang kontrolin ang lahat. Get up and walk with faith. Iwanan mo ang kalalagayan mo na yan. Lumakad ka ng may pananampalataya na kayang gawin ng Lord yung mga ipinangako niya sa iyo. And lastly, grow up. Mula sa mga teachings ng Lord, process them in your head, process them in your heart, at panghawakan mo ang mga pangako na yon at gawin mo ang dapat mong gawin upang mangyari kung ano ang nais na ipagawa sa iyo ng Lord. With great expectations, more than your expectations, ang kayang ibigay ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon, kapatid, sabihin mo kay Lord personally, I want this time na ikaw mismo, no? Let's just talk to God personally. Sabihin mo kay Lord yun, no? I don't know your situation. I do not know exactly what's in your head, in your mind, in your heart.
Ano yung nagpapabigat sa'yo? Ano yung nararamdaman mo? I don't know. But God sees it. And so you need to just tell to the Lord. Sabihin mo to personally kay Lord. Manalangin ka. Manalangin ka. And the Lord is there hearing every word that you're gonna utter. Ang sabi mo, sabihin mo kay Lord, ibigay mo sa Kanya yung bagay na yan na nagpapabigat sa iyo. Ibigay mo sa kamay ng Diyos yung mga bagay na yan. Ano man yan? Sakit mo man yan? Sakit ng pamilya mo man yan? Kakulangan man yan sa financial, unsecured, unstable work mo, yung business mo na hindi umaasenso, pangamba sa masamang panahon na nangyayari sa paligid mo, ano man yan, ibigay mo kay Lord, ibigay mo sa kamay niya. Ano man yung nagdudulot sa iyo ng kaguluhan o panghihina ng loob, isuko mo yan at ibigay sa Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. This is your time to talk to God. This is your time. Sabihin mo kay Lord, ikaw na, O Diyos, ikaw na, O Diyos, ang humawak at ang kamay mo ang gumalaw sa lahat ng mga ito para sa aking ikabubuti at ikalwalhati ng pangalan mo. Oh God, kung ikaw ngayon ay naririto sa unang pagkakataon o kaya ikaw man ay matagal nang nandito pero pilit mo pa rin pinanghahawakan yung buhay mo, pilit mo pa rin ikaw ang naglilid ng buhay mo, sa oras na ito inaanyayahan kitang mag-let go ng life na yan. Sinasabi mo precious, yes, that's precious before God, pero pag ang Diyos ang humawak niyan, mas higit na pangangalagaan niya. Let God take the lead sa life mo. Inaanyayahan kitang tanggapin si Jesus bilang yung Panginoon, Master, Ruler, Leader ng buhay mo. Magpasimula ka ng relasyon mo sa Kanya. Kung ikaw ay unang beses pa lang na nandito at narinig mo yung salita ng Diyos na mahal ka niya, na siya ay namatay sa krus para sa iyo, para ikaw ay mabigyan ng kapatawaran, para ikaw ay malinis sa iyong karumihan, maaari ka bang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoong Jesus? Panginoong Jesus, salamat po sa salita mo na nagsasabing, ako ay mahal mo, na ikaw ay namatay sa krus para sa akin, upang linisin ako sa lahat ng karumihan na dulot ng aking mga kasalanan. Sa oras na ito, ako po ay humihingi ng kapatawaran at linisin ang aking puso ng iyong dugo. Bukas palad kong ibinibigay sa iyong kamay ang aking buhay. Ikaw na Jesus ang maghari sa buhay ko bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Pangunahan mo ang aking buhay at gawin ang kalooban mo sa akin. Salamat, Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay nasa bahagi na po tayo ng pag-aandog o pagkakaloob. Ang pagbibigay po o pag-aandog, ito po ay kabahagi ng ating pagsamba sa ating Diyos. Kung babasahin po natin sa Lumang Tipan sa Exodus chapter 34 verse 20, tsaka sa Exodus chapter 23 verse 15, doon po sa bandang ibaba, sabi po doon ng ating Panginoon, huwag kayong haharap sa akin na walang dalang handog, sabi niya. Pero ngayon po, sa panahon natin, no, kahit wala po tayong dalang handog, nakakapagsamba po tayo sa Panginoon. Amen. Pero nung unang panahon po, pag sinabi ng Diyos, huwag kayong haharap sa akin na walang dalang handog. Pag humarap po kayo sa Diyos na walang dalang handog, mapaparusaan po kayo. Pero ngayon po sa bagong tipan, tunay nga po napakabuti ng Diyos. Kahit wala po tayong dalang handog, pero nakakapagpuri tayo. Katulad po ngayon, no? Siguro meron mga ilan sa atin na, lalo na yung mga first timer, na hindi pa nila alam kung ano yung paghahandog, pagkakaloob. Kaya kuminsan wala po silang dala. Pero sabi po dito, sabi po sa ngayon pong bagong tipan, sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 7, sabi niya, nakasulat pa po dyan, no? Sabi niya, tandaan ninyo ito, ang nag-aasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang nag-aasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Kung minsan po, no,
kung minsan nangungusap po sa atin ang Diyos, sabi niya, magbigay ka ng marami, sabi niya. Bawa, katulad po sa yung iba sa atin, no? Maganda yung trabaho, meron silang business na maganda, silang sapat na kakayahan para magbigay sa church. Kung minsan hinihipo ka ng Panginoon Diyos, sabi niya, dagdagan mo yung bibigay mo kasi kaya mo naman eh. Kaya mo naman magbigay ng marami. Pero sasabihin mo, gagamitin mo yung verse na nabasa mo. Sabi mo, hindi kasi gusto ng Diyos na kusa eh. Kusang pagkakaloob ka mo. No? Ayaw mo magbigay ng marami. Kasi po, sa totoo lang po, ang tao po kasi madamot. No? Gusto ng tao, puro kabit, ayaw tumulak. Pero sabi nga po dito, no? Sabi po dito, pwede naman po nating baguhin ang luma nating pagkatao, no? Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, kaya't ang sino mang nakikipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Kaya ngayon po, kasi nakikipag-isa na po tayo kay Kristo, na born again na tayo, pwede naman po nating sanayin na magbigay ng maraming kusa. No? Kahit po kusang pagkakaloob, pwede naman po tayong magbigay ng maraming kusa. Lalo na po kung mayroon kang sapat na pera, no? Lalo na ngayon, gusto po ng ating pastor na makapagpatayo na tayo ng sariling church. Baka meron po kayong nakatagong pera sa bangko, hindi man nagagamit. Pwede po natin yan sa ating pong bahay-simbahan. Kasi ang paggawa po ng mabuti, yan ay palaging nakatala po yan sa langit. Hindi po nawawala ng kabuluhan ng paggawa po, lalo na sa gawain ng Panginoon. Amen. Sige, ngayon po tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Kunin po natin yung ating mga kaloob. Dati-rati po, bago pa lang po akong nagbibigay ng tithes, kapag nagbigay na po ako ng tithes, hindi na po ako nagbibigay ng offering. Pero iba po pala yun. Dapat po pala pag yung tithes, kasi ibinabalik lang natin yan sa Panginoon. Iba po yung love offering. Yung love offering, yan po ay nanggaling sa ating puso. Amen. Sige po, manalangin tayo. Ama naming Diyos, sa oras pong ito, kami po ay maghahandog sa inyo, Panginoon Diyos. Tanda po ng aming pagmamahal, Panginoon. Lord, tanggapin mo po ang aming mga kaloob na ito na bilang masamyong handog sa inyong harapan. At akin pong idinadalangin, O Diyos, na sa bawat kamay na magbibigay, na sila po inyong pagpalain, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang kanilang negosyo, i-bless mo po ang kanilang business, i-bless mo po ang kanilang hanap buhay, Panginoon, at ang kanilang trabaho, Panginoon Diyos. Pati na rin po yung mga estudyante, dalahin ko po na sila'y makapagtapos sa kanilang pag-aaral, Panginoon Diyos. At ganon din po sa bawat pera na malilikom, na ito'y magamit lamang po sa ikaunlad na inyong gawain. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, Amen.